Nakikita nyo ba yan? Parang tumpok ng lupa na nakapatong sa dahon ng saging. Pero kung tititigang maigi, bakit kumagalaw-galaw? Naku po! Hindi pala kasi ito lupa, kundi sandamakmak na kuto! Diyos ko po! Nakapangingilabot! Ang mga kuto parang ginawa ng kaharian ang ulo ng 13 anyos na dalagita na itago natin sa pangalang Princess. Ang nagtsatsagang alisin ang kanyang mga kuto sa video, ang kapitbahay niyang si Janice. Palagi po yung pumupunta dito sa bahay namin. Nangangamoy talaga siya. Amoy malansa. Pagkahawi pa lang ni Janice sa buhok ni Princess, nagpulasan na agad ang mga kuto. Hala ma, nangambak. Nangambak naman mo eh. Buda na eh. Iba doon, Juda. Ala! Ala! Ginamitan ito ni Janice ng suyod. Hindi ko po in-expect nga, first suyod ko po, napuno na po yung suyod ng kuto. Hanggang ang mga kuto nagkandalaglagan. Kaya sinalo pa ni Janice ng dahon ng saging. Mas maigi na dahon kasi madaling ma-dispose. Mga galing di ko katulog ay nagkagabi kay mga taga ko niya. Ang dami nang nakalatag na kuto sa dahon. Pero makalipas ang mahigit 1 oras ng pagsuyod, ang mga kuto parang hindi pa rin maubos-ubos. Ino-open ko po yung buhok niya, dami pa rin. Kaya si Janice nagdesisyon ng gupitin ang buhok ni Princess. Sunod niya itong ni-razor. Yung kinakalbuhan ko po siya, ang dami puti-puti na parang pinamahayan na talaga ng kuto. Ang tumpok-tumpok na kuto mula sa ulo ni Princess. Pinatapon ko po doon sa basurahan tapos pinasunog ko po. Paanong nangyaring ganito karami ang kuto sa ulo ni Princess? Taga-Argao, Cebu si Princess. Wala na siyang kuto ngayon. Wala na rin kasi siyang buhok. Para namubo akong buhok pasapis ko na akong pamati. Mainam na raw ito kesa puno naman ng kuto ang kanyang ulo. Katul kayo, inig matulog ko, mang tagak niya. Di ko katulog, basta dili na ako, pugngan akong buhok kay, inig maghabol ko kay, maabot man akong dili akong... Sa bodegang ito na pag-aari ng munisipyo, pansamantalang nakikisilong sina Princess. Wala ritong maayos na higaan. Tabi-tabi sila kung matulog. Kaya pati nanay ni Princess na si Alma, nahawa rin sa kuto. Sa pagtutulog namin, magkadikit ang ulo namin. Isa lang ang aming punan. Ito. Naanuhan ng kuto to noon. Kaya hindi ko na ito ginagamit eh. Nahawa na talaga ako sa inyo. Dami-dami ng kuto ko. Dami-dami talagang nangahulog. Ang kanilang unan, mga tinuping damit. Kaya naman pati sa mga ito, gumapang na ang mga kuto. Isa lang ang towel namin gagamitin. Yung suklay namin isa lang. Inanuhan namin siya ng suklay. Kahit suklay na maluwag siya, kumakalat pa rin sa kumot. Hala ma, nangambak. Nito lang daw nakaraang taon nung unang napansin ang dumaraming kuto ni Princess. Nangambak naman mo eh. Hinala nila dahil nakatira sila sa maruming tambakan. Mainit at saka maraming nakapalibot na mga basura. Wala rin silang maayos na palikuran. Kaya si Princess, bihira ring maligo. Dalawa lang sa isang linggo. Dahil kulang ang kinikita ni Alma bilang kasambahay at ng kanyang mister na si Manuel na isang construction worker, hindi raw nila napacheck up si Princess. Kaya kung ano-anong remedyo na raw ang ginawa nila, nilagyan pa nga raw ng gata ang buhok ni Princess para mas dumulas at malaglag ang mga kuto. Pinahiran na rin daw nila ito ng liniment oil. Magbalik-balik yun yung kuto.
But nga naibuong bitaw ko niyang ulong. At dahil desperado na, gumamit na rin daw sila ng chalk killer o yung chalk na lason sa mga ipis at langgam. In fact, yung mga produkto na yon makakos ng irritation dun sa scalp or sa anit, which can lead into a bacterial infection. Pati pag-aaral tuloy ni Princess, apektado. Sige ko gingon sa akong classmate og kutuon. Kung classmate kay sige lagdula. Yung mga papelan may sakit kaya akong dugan eh. Ulihon kong taman. Ning pag-uli na ako, pertingil ako. Mabuti na lang, may isang kaibigan na hindi siya pinandirihan. Ang kapitbahay nilang si Diday. Dahil mabait po siya. Tanggap ko naman yun kahit may kuto siya. Pero may lang ko amiga. Paimukuha na ako, ingon na. Hingutan na to. Pasalamat ko ni Diday taman. Lakon gani ko. Ingon ni Diday. Si Diday mo dawat na ako. Gusto ko. Ang ina ni Diday na si Janice, nag-alala baka mahawa ng kuto ang kanyang anak. Oh, actually po, hindi po ako nandidiri. Kapag pumupunta po siya dito sa bahay, nandun lang talaga siya sa terrace. Nalalaglag kasi yung kuto niya. Kasi yung anak ko, sinusuyod siya, pinapaligo niya rin yan, binibigyan din niya ng damit. Bilang isang ina, nagigilty po kasi ako. Hanggang hindi na nakatiis si Janice at siya na mismo ang sumuyod sa buhok ni Princess. Ang dami pa rin, hindi mawawala. Tapos, naawa ka sa bata. Sabi ko sa kanya, kalbuhin na lang kita. Bago ko din po siya kalbuhin, tinatanong ko siya, pwede ba kitang kalbuhin? Okay lang ba sa papa mo? Sabi niya, okay naman din ate. Yun na lang po ang paraan po na tulungan ko siya. Masakit po kasi marinig na binubuli din po siya na marami siya. Nasa isip ko po kasi yan na parang pinabayaan ng pamilya niya. Di tinuod nga pasagdahan na mo. Siyempre ikaw ginikanan, mura kag masakitan ba? Kunay kuan nga paraan nga para makuanit, magbalik-balik ang iyang kuto. Wala kaming alam, pero hindi kami nagalit na kinakalbos ni Janice kasi naalis na ang kuto niya. Pasalamat ko ni Janice kay naluoy sa Katunayan, 3 beses na rin daw nilang kinalbo si Princess dahil laging pinamamahayan ng mga kuto ang kanyang ulo. Pasalamat ko tama niya ti Janice. Di na magani ko patulugon, di na pa ko mo pakanon pa ko na. Gayunman, dahil nagsimula ng magdalaga si Princess, naiilang siyang kalbo ang kanyang hiling. Nganan ko wig, naibang. Gusto ko maka-fail na. Buhok na ko na way kuto. Ipinakonsulta ng aming team ang mag-inang Princess at Alma sa isang dermatologist. Kumusta? Sa ulo. Tatak yung kuto. Nakabantay ba kaniya nga nangaot gud siya? Nangalot gud siya. Although wala na akong nakita na kuto, yung findings ko is she had pediculosis capitis, which is human lice or kuto. She was treated kasi nagpakalbo na siya. Kapag ang bata ay kamot ng kamot, posibleng magkaroon ng sugat that will lead to a secondary bacterial infection. Worst case talaga, yung bata will have iron deficiency anemia dahil sa sobrang dami ng mga kuto na sumisipsip doon sa dugo sa ulo ng bata. Paliguan at suyudin always yung buhok ng bata para ma-check at ma-inspect talaga kung may kuto yung bata. At saka may mga over-the-counter na medications like Permethrin shampoo which is FDA approved and clinically proven na nakakatanggal ng kuto. Dapat i-treat lahat ng family members kasi kapag na-treat na yung patient at tapos nagkakahawaan na naman, so posibleng babalik yung kuto. So ibilad sa araw yung mga gamit sa pagtulog like yung mga unan, kumot. Para magkaroon ng malinis at mas ligtas na tutuluyan, ang lokal na pamahalaan ng Argao nangakong i-endorso ang pamilya ni Princess na mabigyan ng libreng pabahay. Nagpaabot din sila ng bagong kumot, unan, hygiene kit at grocery items. Alma, ito ang tulong ng Local Government Unit of Argao. So, bukod sa merchandise na binigay, may pira kami ihatid sa inyo. Nag-abot naman ang aming programa ng tulong pinansyal. Salamat sa lahat sa tulong ninyo. Hindi ko inakala na tulungan kami ng ganito.
Pero ang pinakamahalaga para kay Princess ngayon, ang hiling niyang wig na pansamantala niyang magagamit habang pinapahaba pa ang kanyang buhok. Yes, thank you! Ang ganan ko, wala na ko'y kuto. Nagkataas, wish na nako. Sa totoo lang, marami sa atin nagkaroon ng kuto nung tayo'y mga bata pa. Magsilbi sanang leksyon para maging malinis sa katawan at sa ating kapaligiran para ang kuto tayo'y tantanan.